Oo, pumasok ako sa sex work kaagad, pero hindi escort. Kwento, I heard malaking bayad. So, apparently, kailangan mo mag-audition. Welcome sa isa na namang episode ng Minimum Wage Maximum Rage na podcast. Speaking of panibagong episode, no? meron tayong guest. Meron tayong guest. Kasi for a while, palaging tayo na lang baka nagsasawa na yung mga listeners sa atin. Puro na lang kayo. Kailan kayo mag-guest? Well, eto na yun. At syempre, dahil matagal kaming hindi nag-guest, ayaw naman namin na basta-basta pucho-pucho na guest lang. Kailangan something special. Diba? Isa po siyang professional na escort. Okay? Walang iba kundi si Miss Erin. Alam mo yung Erin? Parang tunog radyo ka, ma. Awkward. Kasi ngayon mo lang ako pinag-intro eh. Mali ko sa pag-i-intro. Hindi siya marunong mag-intro, Erin. Ako talaga yung nag-i-intro dito sa amin. Kaya yung salita. Ano ba? Tinatry ko itago. Pinawisan ako The more na pag binabagalan, nakikita ko nag-iisip ka kasi nabagalan mag-salita mo eh. Halatang-halata. Sorry naman. Yan. Kasi ako din iisip ko paano ko i-introduce yung sarili ko, di ba? Sa bagay, mahirap nga naman din yung gano'n. Oo, paano ba iba? Oo, kasi lalo na, minsan napaisip ka kapag ganito ka-special din na trabaho or kakaiba na trabaho or ibang you try to skate around ano ba pwede kong sabihin? Paano ko nga ba siya i-intro? Ano yung hindi makaka-offend? Kaya nga nandito tayo ngayon para matanggal ng konti. Malinawan ba yung mga tao sa ganitong klaseng larangan talaga. Larangan talaga. Nahiya ako bigla. Industry. Pero yun nandito tayo. Kumusta ka, Erin? Maraming salamat sa inyo kasi walang kami walang I guess walang bias. Ako ng gabi okay naman. Minum ako ngayon, chill lang. Day off ko eh. So rest day. Sabi ng boss ko na ako din yun. Day off ko ngayon. Okay. So chill lang. Maganda, no? Parang self-employed na rin talaga. Or parang, would you consider yourself self-employed or a businesswoman? It's almost a one-woman show. Currently, I have an assistant, pero more on the social media part. Siya yung nag-handle kasi ayoko talaga i-handle eh. Pero, yeah, it's a business. So, proprietorship. Pero, okay. Go ahead. Ganun ko patubuhin yung business ko bilang effort. Pero, the way na i-apply ko siya sa mga guest ko, I'd say na para siyang art. Karangan niya, singing. Parang no? May ganun talaga no? May iba Pero before we get into that, how long have you been in this type of business ba? Gaano ka nakatagal na? Oh boy. Turning 14 years sa November. Okay. Wow. Medyo matagal na rin talaga. So, parang PhD na. Lagpas na PhD. Lampas na ng masteral, may doctorate na nga. Pwede ka nang mag-academe dyan. Pwede na magturo. Magturo. Anyway, sorry, nailusot ko yung pan na yun. Ang bobo ng pan, pare, pero nailusot ko eh. Nakita ko yung konting hesitation, pero binitawan mo pa rin. Alam mo, ang tagal ko nang hindi narinig yung term na yan. Sobrang tito ng energy ko, no? Sobrang tito vibes. Nakakainis. Pero hindi na alam ng mga chikiting yan ngayon. Oo. So sorry, the sidetrack ako doon talaga. Nahiya ako bigla doon sa sinabi ko. Pagagamit na rin ba ako ng alak-alakan? Kasukasuan, mga ganon. Huwag ka nahiya. Walang hiya eh. Sa bagay. Ayan naman kung medyo may edad na ako, no? 40 na talaga yung tropa mo. Pero
prior to this, okay, nandun naman na to sa ano, prior to being an escort, meron ka bang ibang mga trabaho na pinasukan? Like any other odd jobs? Did you do like minimum wage work prior? Bago ko nag-decide na hindi ako naging escort kaagad. Oo, pumasok ako sa sex work kaagad, pero hindi escort. Kwento. Single mom yung nanay ko. Tapos, meron akong kapatid na kailangan paaralin. Yung kapatid ko, alam ko na matalino siya. Iba yung talino niya. So, alam ko na kapag, at dahil mahal ko siya, gusto ko siya bigyan ng magandang kinabukasan. Kaya, nung hindi ako nakapag-college, pero after ng high school, naghanap na ako ng trabaho kaagad. Nung una, tumutulong ako sa nanay ko. Yung nanay ko, marami ding odd jobs. Minsan, nagbebenta siya ng pagkain pag may order, pag may mga party, gano'n. Kumuha siya ng order, siya yung nagluto para doon. Tapos, nag-extra dun siya sa hindi extra. Nagsa-staff siya sa mga movie. Yung nag-PA, parang PA o utility. Hindi ba kayong yung nagluluto, yung may time na may time na nag-provide siya ng pagkain for a movie. Tapos may time din na parang gumagawa daw sila ng set. Okay. Sa art department, sa art department. Tumutulong ako sa nanay ko. Tapos, nung nag-18 na ako, nag-try ako mag-call center. Okay. Okay naman. Pinagalaw naman siya. So, nung ginagawa ko na yung calculation ko nung time na yun, kasi pag-graduate na ng high school yung kapatid ko. True, okay. 1 year, third year high school, ginagawa ko na yung plano for yung college niya. So, kina-calculate ko. Kahit na magdalawang magdalawang trabaho pa ako, hindi talaga sapat yun para mapaaral siya sa kolehiyo. True. So, kasi yun yung same, yun yung actually ang natin, similarity natin tatlo. Pare-pareho tayo nag-BPO industry, nag-call center ako. So kung kakalkulahin mo talaga, hindi siya sapat. Nagkukulang-kulang pa. Lalo na kung may gusto ka na konti na luwag sa buhay mo, hindi parang hand to mouth din siya minsan no? Yeah, tingin ko kasi kung pwede naman kung hindi ka gapos sa oras. Kung maraming, siguro kung may 5 taon ako, pwede. Pero kasi 1 taon na lang So, wala. Naisip ko, parang okay, anong pwede ko gawin? So, naisip ko, well, why not try? Bakit di ko subukan kasi nagpa-pass by ako sa Burgos madalas dati. Tapos napapansin ko yung mga sir massage. Okay. Ganon. Nakita, yung first exposure ko sa kanila is nung yung team namin, nasa varsity ako ng high school. Yung team namin coming from team practice with another school. Magpa-pass by kami ng Burgos pa uwi. Tapos nakita ko sila doon. Tapos ako na-expose na, may ganito pala. Kasi tinanong ko, ano yun? Ano ginagawa nila? So, ayun. And nung high school naman, may idea na ako about sex. Kasi, or prostitution. Ayaw ko man sabihin yung word na yun, pero to get things across, sex work na pala. Ang politically correct term this time. Sex work, yes. Sorry, oldie na yeah, I'm sorry about that. Sana hindi ako ma-cancel. Anyway. No problem. Wala yan. It's just semantics But you know, the kids nowadays. I know. So, nung time na yon, why not try? Kasi, I heard malaking bayad. So, I heard malaking bayad. Tapos, ang idea ko, madali siya. Okay. Which I was
I was proven wrong. So, nagtry ako. Pumunta ako sa Burgos, sa isang kanto, malapit sa tapat ng filling station. Okay. Sa tapat ng filling station. I know. Malapit sa filling station. Tapos, tumayo lang ako doon. Nung nakatayo na ako doon, apparently, may teritoryo pala yung mga yun. Hindi ako pwede basta-basta tumayo lang doon. Kasi may nagmamayari na doon. Oh, okay. May turf wars. Alright. Yes. May grupo. So, kailangan sumali ka sa isang grupo bago ka makatayo sa certain area. So, medyo mahirap siya for me na wala akong kagrupo, wala akong kakilala. Tapos, eventually, na-observe ko na may mga babae by 5 p.m. I'm so sorry, where were we? Yun dun sa mga grupo standing sa may Burgos. Para makapwesto ka, so kailangan may grupo ka. Sorry, off the record, I have ADHD, so minsan nawawala ako sa conversation. Pareho lang tayo. Bumulundag din ako eh. Shit. Okay, sorry. I'm so sorry. Anyway, no, I'm not sorry, but thank you for being patient. No problem. So yun, going back, dun sa may grupo-grupo sila, so nahirapan talaga ako kasi wala pa nga akong kakilala, inaaway na nila ako kaagad. Okay. Oo, medyo. Ayaw na nila ako bigyan ng chance. So, tapos naobserbahan ko din naman na may mga babae na by 5 p.m. naglalakad somewhere. Marami sila naglalakad going to bars. Tapos, tinanong ko na eventually, kasi nagsawa na ako tumayo sa kanto, nagtanong ako, tinapangan ko na lang, nagtanong ako na, ate, paano magtrabaho dyan? So, apparently, kailangan mo mag-audition. May nakatakdang araw para kung kailan ka pwede mag-audition kasi titignan ka ng may-ari. So yun, nag-audition naman ako. Tapos, tanggap naman. Kaya ko. Ito yung sa mga bar. Hindi ko alam kung meron, nandito pa yun ngayon eh. Plan B. Hindi ko na siya, parang wala na yata siya ron. Plan B tsaka Kojax. So, nagtagal ako doon ng mga 1 taon. When you say audition, paano yung audition? Like, for... Hindi couch audition. Casting couch. May sayaw, kanta. Sayaw, paano ba yan? Paano ba? Ay, nako. Titignan ka lang. Tapos tatanungin. Titignan kung makakasagot ka ba. Eto, dahil Filipino bar naman, edi Tagalog lang yung tanong. Tapos, para sigurado na makapasok ako, in English ko na. So, okay. Okay na. Kinol center mo na. Ang call center. Pero ano yun, saka ng time na yun, mas payat pa ako ngayon. So, gustong-gusto nila yun. So, ayun, pasok.